Ngayong araw ay samahan niyo ako sa pag-iikot ko dito sa isa sa pinakadinadayong dagat malapit sa Tokyo. Tingnan natin kung ano yung magagandang aktibidad, kainan at tanawin na kayang ipakita sa atin ng Zushi Beach. So dito makikita niyo yung buhangin, hindi ganun kaputi. Pero yung tanawin dito is talaga namang napakaganda. Na kahit puro building na yun nasa may tapat ng dagat is hindi naman siya ganun katataas. Kaya talagang matatanaw pa rin natin mula sa malayo yung mga burol na nakapaikot dito. At ang Zushi ang isa sa pinakamalapit at madaling puntahan kung manggagaling ka sa Tokyo. Month of July na ngayon kaya nagsisimula ng puntahan ng mga tao etong dagat na to. At sure ako na sa susunod na buwan which is August is maraming habol at magiging crowded talaga ng tao ang buong dagat na to. Dahil last year pumunta ako dito ng August is wala talaga kami mapwestuhan dun sa buhangin kung saan kami maglalatag ng pwesto namin. And ang August is yung pinaka-peak ng summer dito sa Japan. Then after nyan, babalik na ulit sa taglamig. At yung tag-init is mga after 9 months pa ulit. Yan pala yung ilan sa makikita nyo dito sa video na to. And I'm your host James and this is Tokyo Talks. So paano nga ba pumunta dito? So para sa mga tao kagaya ko na nanggaling sa Tokyo, kailangan ko lang sumakay ng train papunta sa Zushi Station. So kahit saan ka pa naman nanggaling, kung magti-train ka is Zushi Station ang bababaan mo. At aabutin lang siya ng mga nasa 1 hour and 10 minutes ang biyahe mo. Then mula dun sa station is kailangan mo na lang maglakad ng mga 15 minutes papunta dun sa dagat. Okay, so nandito tayo sa mismong entrance ng dagat. Ito yung usually dinadaanan. Pero syempre maraming entrance naman tong dagat na to. Pero kung naglakad ka mula dun sa station, is dito yung magiging daan mo. At meron tayong mga onting symbol dito, no? Bawal mag-barbecue, mag-inom, i-cover daw yung mga tattoo katulad nito. Yan, i-cover yan. Then bawal mag-music. So meron mga inuman dun sa loob, meron mga store na pupuntahan natin mamaya. So doon, syempre, nagbebenta sila ng alak at pwede ka uminom. Pero kung nandun ka mismo sa may dagat, is bawal uminom doon. Alright, so pasok na tayo. So yan, dito meron mga tapunan ng basura at syempre naka-segregate yan, mga pet bottle, mga nabubulok sa hindi. So pagpasok natin mula dito, makikita na natin is yung mismong dagat na. Pagkatawid natin dyan sa may parang tunnel na yan. Then sa bawat gilid ng dagat, street yan. Mula dito hanggang dun sa may bandang dulo is para mga store siya. So meron mga kainan, pwede mong rentahan ng mga payong na nakikita natin ngayon dyan na mga nakatayo. Pwede ka rin magrenta ng mga upuan. Ganon din dito sa may kabilang side. So ang unang gagawin mo dito, kung pupunta ka, syempre hanap ka ng spot mo kung saan ka pwede mag-rent ng payong. So yung payong is nagkakahalaga ng 1,500 yen. Ngayon naman is punta tayo sa malapit sa dagat. So tara! Bukod sa pag-swimming dito sa dagat, ano pa ba yung mga bagay na pwede natin gawin dito or ginagawa ng mga tao dito? So makikita natin ngayon na maraming nagsa-sunbathing dito or nagbibilad talaga sila sa araw. So, pero syempre wag niyo pa rin kakalimutan mag-spray ng sunblock kasi talagang sobrang init ngayon dito sa Japan. Yung mga Japanese is marami sa kanila natural na talagang maputi sila at gusto nila maging tan yung color nila. Kaya talagang nagbibilad sila sa araw. Mapapansin natin yung maraming payong na nakatusok sa buhangin. So yan yung mga pwede mong rentahan dito. And kung ayaw mo naman or gusto mo talaga magbilad lang sa araw is maaari ka maglatag lang ng sarili mo dyan and pumuesto ka kahit saan. Yung iba naman is tent talaga yung dinala nila dyan na para silang magka-camping. And syempre pwede ka magdala ng sarili mong pagkain. Ulitin ko lang, ang bawal lang sa dagat is yung uminom. Etong nilalakaran ko ngayon is yung dulo ng isang side ng Zushi Beach. So sa gitna kasi tayo pumasok kanina. And so makikita natin doon, pwede rin tayong mag-arkila dito ng mga surfboard. Pero yung surfboard nila is yung merong parang bandana or hindi ko alam talaga kung anong tawag dyan. So paki-comment na lang dyan sa baba kung alam mo. And maaari ka rin makapag-rent niyan dito. And meron din ditong jet ski. And doon sa bandang dulo kung nakikita nyo yung kulay blue na nakalutang sa tubig is para naman siyang playground. Hindi ko pa siya na-try. And eto, nakita rin natin. Hindi ko rin alam yung tawag dito. Para siyang jetpack pero gamit ng tubig. So nakakita ko ng mga videos niyan sa internet. And hindi ko alam kung pwede mo rentahan yun kasi baka nag-show lang yon, gawa ng kailangan mo ng training bago mo magawa yan. So pangarap ko rin matry yan. Ngayon punta naman tayo dito sa tabing dagat. So ayan, nakikita naman natin na malakas-lakas rin yung waves niya. And yan, malinis naman yung buong lugar. Pero yung nakikita natin na parang mga brown dyan is parang mga nadurog siyang kahoy and halo na mga maliliit na bato. Pagdating naman sa color ng buhangin, medyo may pagka-dark rin talaga siya. Ngayon punta naman tayo sa kabilang side kung saan puro naman mga store or mga rentahan na mga magagamit mo dito sa dagat. So kung papansin nyo, medyo malalaki rin yung store dito, no? Pero lahat sila made of wood lang. Kasi share ko lang, yung mga store na yan is ginigiba rin nila after ng summer.
And yun, inisa rin yan sa inantay ko talaga na ma-build muna nila yan bago ako pumunta dito dahil napaka-importante ng ilan sa mga service na binibigay nila katulad na lang ng locker, ng shower, at syempre yung mga pagkain. And dito ko na nga natiling kumain kasi dito na rin kami nag-rent ng payong and ng upuan. So yan sa may gilid, meron sila mga upuan dyan and table kung saan pwede ka kumain at uminom. Yung mga pagkain naman na binibenta nila is yung mga normal na makikita natin dito sa Japan. May mga yakisoba, curry rice, and meron may nachos. Then nagre-range siya ng 800 to 1,000 yen. Dito na rin ako nag-rent sa kanila ng locker and shower sa halagang 1,800 yen. Ayan, meron ka na maliit na locker dyan kung saan pwede mo ilagay yung mga gamit mo habang naliligo ka. And syempre, after mo maligo sa dagat is pwede ka makapagbanlaw dito dahil meron din silang shower. At ito, nag-order na nga tayo na may inom kasi talaga namang sobrang init ngayon at kanina pa ako paikot-ikot sa bilad. And kasabay na rin nito yung pagkain natin. So meron tayo dyang fries and chicken, yakisoba, curry rice. So dito pwede ka mag-rent ng mga ganitong klase ng payong, no? Ang laki niya at talagang malaking tulong siya kapag tanghaling tapat. Ngayon kasi medyo naging hapon na, so hindi na ganong kainit. Pero kanina nung sobrang init talagang dito lang kami nakasilong. So sa halagang 1,500 is marerent mo siya. Ganun din etong pinaka bed bench nila or upuan. Basta sabihin nyo na lang doon sa staff nila. So 1,500 din to. Full day na siya. Pero kung meron ka naman mga sariling tent, katulad niyan, dito sa mga likod ko, meron tayong makikita mga tent dyan. So, pwede ka rin magdala ng sarili mong tent. Itayo mo lang siya dyan. Pwede rin yung mga ganong sapin, para mga trapal na kulay blue, no? So, pwede ka rin magdala niyan para hindi ka na magre-rent. Pero itong payong, napakalaking tulong yan. And isang beses, pumunta ako dito noon, tinry namin magdala ng sarili namin payong. Yung malaki, yung parang sa mga nagbibinta, sa mga vendor sa atin sa Pilipinas. So sinubukan ko siya sa gawa ng hangin tumutumba talaga. So ito kasing malalaking payong na to. Ang ginagawa nila dyan is dinidrill talaga nila yan para maitusok talaga to ng mas malalim and stable talaga siya. Syempre malakas ang hangin dito sa dagat. And ngayon ikot ulit tayo doon sa may dagat naman dahil medyo hindi na mainit. So maya maya maliligo na rin ako. Meron ka rin mga marirentahan dito ng mga life vest. So available rin yan dito kung gusto mo na mas safe ka talaga. Then pwede ka rin makapag-rent dito ng mga salbabida. Naalala ko tuloy sa Pinas, madalas ginagamit yung mga interior lang ng sasakyan. Pero syempre effective pa rin yun kasi ang kakapal ng mga interior sa atin. No? So comment mo nga dyan sa baba kung na-experience mo rin gumamit ng ganong salbabida. Okay, so pagdating naman sa quality ng sand, ayan, medyo dark siya. Then doon banda, makikita natin, medyo mabato na ng konti. So yung mga waves medyo may kalakasan rin siya, no? May po ngayon ang gagawin kasi magpapalit na ako at lalangoy na tayo dyan bababad. So dito yung style nila medyo mabababa yung mga payong, no? Hindi katulad doon sa may mismong nirentahan natin na matataas yung payong. Pero cute. Then makikita niyo yung mga payong is iba-iba yung kulay niya. So katulad dito orange siya. Then pagdating doon is full. So iba-iba kasing store yan. Ayan, kung alin yung nasa harap nila is yun lang rin yata yung sa kanila mismo. So dito naman is ayan, red naman yung payong dito, no. Medyo wala na masyadong araw or halos naging cloudy na sa mga oras na to kaya saktong-sakto na to para sa akin na magbabad sa dagat. Kaysa kanina to talagang sobrang init. At dahil hindi ako nakabili ng pang underwater case and yung lumulutang yung camera, so hindi na tayo lalayo kasi baka mabitawan pa to kung saan. Bababad lang muna tayo dito habang hindi na ganun kainit sa mababa na yung araw, no? At wala akong microphone, sana narinig ko na maayos. Talagang pinatila ko muna yung araw kasi grabe ang init. So kung mapapansin nyo, ayan, medyo kumonti na yung tao sa paligid and karamihan sa iba is ayan, nagliligpit na sila ng mga gamit nila. Yung mga store naman is unti-unti na rin nagliligpit ng mga nilabas nila na payong, mga nakaset up. And hindi ko sure yung ibang mga store, basta yung iba is nauna nang magsara pagdating ng 5 PM. Pero hindi naman lahat ng store is maaga nagsasara kasi meron mga naiiwan na talagang maraming nagiinom. Okay, so ngayon pauwi na tayo, makikita natin yung dagat. Unti na lang yung mga tao. Kaya naman yun sa may harap natin, no? So nakailang punta na kasi ako dito at handa na tayo. So yung natira namin tubig, yun yung ipanguhugas ko ngayon sa paa ko kasi siyempre yung mga buhangin madadala mo and babiyahe pa tayo ngayon pauwi. So huwag nyo kakalimutan magdala ng extra tubig paglabas nyo doon sa mga buhangin para meron kayong panghugas. Parang sobrang bilis yung naging araw ko doon pero yun, nasunog na ako and talagang tirig na tirig yung araw kanina kaya kahit naka-sunblock ka, talagang mangingitim ka pa rin. Pero okay lang, babalik rin naman yan. Experience natin dito sa beach na to, napakadali pumunta kasi from train station
is maglalakad ka lang ng mga 10 to 15 minutes tapos nandito ka na sa dagat. Pagdating naman sa dagat, merong mga store doon kung saan pwede kang mag-shower, mag-rent ng locker, ng payong, upuan. So, pupunta ka dito ng kahit wala ka nang dadalhin kasi doon meron din mga pagkain. So, kompleto na. Ang kailangan mo lang, pamalit mo na damit, then syempre, pera. Kailangan may dala kang pera. Then, isa pa pala, nakita natin kanina sa may signage doon, no, yung i-cover yung mga tattoo. Pero, yun, marami namang nagpapakita ng tattoo doon, okay lang. Naglagay lang sila sa signage, pero hindi naman talaga binabawal. So, para sa mga tao na may tattoo, perfect tong dagat na to. Kasi sa mga swimming pool, madalas bawal talaga yung may mga tattoo. At hindi ka papapasukin or makita na may tattoo ka, palalabasin ka talaga. And dito ko na siguro tatapusin tong video na to. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe and mag-like dito sa video na to kung nagustuhan niyo naman. And kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Keep safe.